Ay naku naman. Anyway, mga kababayan, iwanan, lisanin na po yan natin yung usapin na yan, mga Boss Chief Amo, sir. Ngayon po, nasa ano tayo? Pumunta na po tayo, mga kababayan, mismo dito, Ni Vice President dito po, mga kababayan. Ngayon talagang iniimbestigahan na po, mga Boss Chief Amo, sir, yung tinutukoy ng Vice Presidente na inutusan niya para patayin si Pangulong Bongbong Marcos, asawa ng Pangulo, at kay Martin Romualdez. Pakinggan nyo ho, mga bossing, ha? Francis Raya, patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation upang matukoy itong sinasabing hitman na umano'y kinontrata ni Vice President Sara Duterte. Op! At saka po, mga kababayan, with matching 2 beses na no joke na binanggit ng Vice Presidente. Iyan, mga bossing. Asan si Saldi ko? Aba, ewan ko sa damuho na yun. Basta ang alam ko, nakamanman sa kanya ang gobyerno ng Pilipinas at yun yung binabalita ngayon. Laya, no? Pero, nakamatsyag sa kanya ang gobyerno ng Pilipinas. Okay? So, eto ang problema ngayon, mga kababayan. Dati, yung NBI director ho, ano po, yan, hinahangaan ko din po yun, na si Director Santiago, mga kababayan, medyo nakulangan ako sa kanya. No? Ulitin ko ho, hinahangaan ko si Director Santiago nung mga panahon na iniimbestigahan po itong pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo, at kay Martin Romualdez. Kaya lang, nakulangan ako, kulang sa push no? Nung parang dinedma at hindi na sila pinakinggan, wala na. No? Eto, kay Melvin Matibag, talagang pinapasaludo ako nito unti-unti sa kanya no? Unti-unti kong hinahangaan ngayon. Matikas, matibay, talagang makikipagsagutan, no, mga bossing. Hindi nagpapayanig sa mga malalaking mga politiko. Di ba? Tingnan nyo. Nung dati kay Director Jimmy Santiago, naputol na. Halos hindi na narinig sila na patawag. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, importante na matanong talaga at malaman talaga kung bakit sinabi ng Vice Presidente yung mga ganong pagbabanta ay bakit to? Biruin mo naman, Vice Presidente, may kakayanan niya na mag-hire talaga ng killer. Di ba? At hindi lang po basta-bastang tao yung gustong ipatumba ng Vice Presidente ho. Pangulo, asawa ng Pangulo, at pinsan ng Pangulo. Ngayon, ang tanong natin, paano na lang po tayo? No, mga simpleng mamamayan, mga kababayan, na hindi sumusuporta sa kanila. Na kadalasan, tayo ay bumabanat sa kanila. Paano na lang tayo? Kung ang Pangulo ganun-ganun lang po pagbantaan, tingin ko ho, magbalot-balot tayo kung talagang mananalo si Sara Duterte sa darating na eleksyon sa 2028, mga bossing. Di ba? Kaya, ako naniniwala ako, hindi dapat ihinto yan, hindi dapat ipasawalang bahala lang po yan. Tama yung ginagawa ni Melvin Matibag, no? Hali kayo, kailangan namin kayong tanungin, bakit nyo nasabi yon? Ano ang dahilan, bakit sinabi yon? Kailangan namin malaman kung sino yung taong kinontrata. No? Kasi talagang seryoso ang Vice Presidente nun. Di ba, Sir Archie Beroya at Ed Ong at Mamang Kutsero? Tuloy natin. Ito'y para ipapatay ang first family o pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, mayroon na silang sinusundang lead kaugnay ng umano'y pagbabanta laban kina Pangulong Marcos, First Lady Araneta. Opo, may sinusundang lead. Ibig sabihin, meron talaga. Ibig sabihin, merong hindi kagaya nung gawa-gawa lang ho, mga kababayan. Di ba? Mayroong sinusundan lead, ibig sabihin, may inumpisahan, may tinutungo, at may kapupuntahan ho, mga bossing. Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Alam niyo ho, sa umpisa pa lang, mga kababayan, Ma'am BG Badjola, sa daming pera, daming mababayaran, sabi ni Ma'am BG Badjola. Alam niyo ho, sa umpisa pa lang po, yung unang pagpapatawag ng NBI
sa Vice Presidente para ipaliwanag po itong issue ng pagbabanta niya. Alam ko hindi na ho talaga dadating eh. Ano po, ilang beses sila na ipinatawag, 2 beses, at yung unang pagpapatawag nga po ay nasakto naman po doon sa pagpapatawag sa Vice Presidente sa Congress. Nalaman nung mga kongresista, o sige, sabi, sige, magbibigay daan kami ngayon kay Inday Sara Duterte upang maka-attend siya doon sa NBI, no? Upang mapuntahan niya yung NBI. Para maipaliwanag niya yung kanyang sarili patungkol doon sa doon sa pagbabanta niya. Sabi ni Ding Dong, paldong-paldo naman pala kaya can afford bumayad ng hitman. Isa hanggang 5 milyon. No, meron ng hitman yan. O di ho ba? Kakaperanggot lang ho yun. Doon sa kung kukumpyutahin mo, kung isusubtract mo yung pumasok at lumabas na pera doon sa kanilang bank account, 2 bilyones plus pa ho yun. Walang-wala. Kung 1 milyon, siguro pag presidente yan, baka, no? 10 milyon yan. Di ho ba, mga kababayan? Nung pagpapatawag sa kanila dati, hindi na nila pinuntahan eh. Kasi mahirap naman po talaga na idepensa at ilaban yung mga sinabi ng Vice Presidente versus kay Pangulong Bongbong Marcos ho, mga bossing. Di ba? Mahirap po na ipaglaban yon, mga kababayan. Bakit po? Mismo direkta at mayorya o majority ng mamamayang Pilipino narinig yung mga pagbabanta na yun. Siguro nga ho, pati tayo pwede na maging testigo po doon sa mga binitawang salita ng ating Vice Presidente, di ho ba? Pero dito kay Melvin Matibag, hindi pwede. Hindi natin palalagpasin yan. No? Kailangan investigahan, alamin lahat at kung sino yung taong utusan o inutusan ng Vice Presidente. Madami nagsasabi, mga DDS. Sinasabi ho nila, wala naman. Hindi naman ganun, hindi naman pagbabantayan, etc. o whatever. Sabi ng Vice Presidente, may inutusan na ako pag may nangyari sa akin. Paano kung nadulas ang Vice Presidente sa loob ng banyo? No? Bumagok, pumutok ang ulo. Wag naman po, no? Hindi natin kahilingan o wala tayong hinihiling na may mangyaring masama sa ibang tao. Nabagok, pumutok ang ulo. Example lang po ito. Naisip nung hitman, nako, eto na yata yung hudyat. Ginawan ng paraan nila Bongbong Marcos, ni Lisa Araneta Marcos, at ni Martin Romualdez na matsugi ang Vice Presidente. Nilagyan nila ng patibong sa loob ng CR. Nako, eto na yung sinasabi ni Vice Presidente na pag may nangyari sa kanya, kailangan ako'y umaksyon. Di ba? O paano yun, mga kababayan? Di syempre, gagawin ng tao kung ano yung inutos sa kanya. Ano po? At saka eto pa, yung hitman na yan, kung meron talaga, ano po, hihingi na lang advance payment yan. Or kumbaga, meron nang nakalaan na pera dyan. Di ba? Para marinig natin yung sinabi ng Vice Presidente na may inutusan na ako, ibig sabihin, sigurado nang merong tumanggap ng utos niya. Ano po? Ngayon, bago ko tanggapin yan, patay ka na. No? Deads ka na, BP Sara. Ngayon, inuutos mo sa akin, pagkatapos kang mamatay, inuutos mo sa akin, saan ko ngayon kukunin yung ibabayad mo sa akin? Para mapa-oo yan, mga kababayan, baka bayad na po yan. Kagaya nung sinasabi ni Sir Paulo. Di ba? Eto na, advance payment ito. Or kung sakali man, if ever man, may cheque ito, ganito, or whatever, kung ano. Pero may inaasahan na o meron nang naging bayad yan, mga kababayan, para mapa-oo mo yun. Kasi kung ako ang uutusan, like example, ako, si Hired Killer, dali, paano ko kukunin yung bayad ko? Patay ka na, tapos gagawin ko yung iniutos mo. Paano yung kasiguraduhan ko? Di ba?
Sabi ni Sir Ed Ong ng Seresa Force, may arrangement na yan, hindi gagalaw yan pag walang arrangement kung paano sila mababayaran. Yan din po ang tingin ko dyan. Di ba? Di ba, founder, pwede ring bayad na, pero di pala gagawin. Magsusumbong din sa iba. O, pwede din ganun. Kaya lang, Pangulo yan No? Panigurado ang kukunin yan, mga batikan ho, mga kababayan. Kasi ilan po ang nakapalibot sa Pangulo? Napakarami ho, mga bossing. Hindi po pwedeng basta-basta lang iuuto siya. Kailangan magaling yung i-hire nila. Di ba? Kahit mga barangay, pasok sa kaso yan pagbabanta sabi ni Mamang Kutsero. Correct! Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na ilalabas lamang ang karagdagang detalye sa tamang panahon. At saka mukhang tinik ho talaga sa kanila. Ito pong si Ramil Madriaga, mga bossing. Bakit? Mukhang tinik po talaga sila sa kanila, si Ramil Madriaga, sa kadahilanan po na meron din sinabi si NBI Director Melvin Matibag na si Madriaga ay kumbaga inireport na sa kanila yung mga hitman, mga bossing. Di ba ganun yung vlog natin nung isang araw ho na ibinalita? Inireport na nila. Kaya ito ngayon, nakita nyo yung yung Gurang Party List? Kabataan Party, Duterte Iyot? Party List? Nang gagalaitay kay Madriaga Sabi, Madriaga, ang ina ka talaga Pag lang nagpalit ang administrasyon. Galit na galit yung Youth Party List sa mga kababayan, Youth Party, ang nakatalaga, Madriaga, pag nagpalit lang ang administrasyon. Gano'n, nagpupuyoso, mga bossing. Mahalata po naman natin sa mga kilusan nila, mga kababayan, No? Kung ano ang gagawin nila pagdating ng 2028 election at kung sila ang palarin na maging presidente. Di ba? Puro paghihiganti lang po. Malamang ubos ang mga panahon nito sa mga vloggers, ubos ang mga panahon na ito sa mga congressman para gantihan, bawian. Di po ba? At isang patunay po dyan, mga kababayan, yung mga nasa comment section ng mga DDS na wala na pong ibang sinabi at wala na pong ibang ikinoment, kundi saan ka magtatago, Mark Ramos, kapag bago na ang presidente. Pagsisara na daw ang presidente. Di wala. Dito lang dito lang ako sa bahay. Magpapagawa ako ng underground. Tapos, pagkalalim-lalim na, hindi, safe ho dito, mga boss chief mo, sir. Ano po? Pero, tigilan nyo yung mga pagko-comment ng mga ganyan. Kasi kung kami, ang tinatakot ninyo, mga vloggers na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos at sa gobyerno ng Pilipinas, bago kami mag-vlog, alam na namin kung ano ang posibleng kahinatnan namin at kung ano yung ginagawa namin. Hindi basta-basta matatakot yung mga vloggers sa ganyan ho, mga bossing. Okay? Kayo naman. Ginagawa nyo kami utu-utu ho, mga kababayan. Ginagawa ng mga DDS, utu-utu tayo no? Pero, ang totoo, sila naman talaga ang utu-uto, mga boss chief mo, sir. Isingit ko lang ito